Hi guys! Maganda ring gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan ay pumapatungkol nga po dito sa naging buwelta naman ni Ogie Diaz sa bagong post ni Chinita Princess, mga ka-KP. Abay, tumahol po siya kahit wala naman pong pangalan na binanggit. Si Kim Chu, mga ka-Kimpawen, syempre, ito pong plano ni Paolo na talaga naman pong binibigla po ang lahat. Pero bago po ang lahat ng ngayon, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na riyan po sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify ng mga susunod natin chika patungkol sa Kim Pao. Maraming salamat! And gayon nga, dumako naman po tayo sa pagbabasa ng comment mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa pagsuporta araw-araw sa ating mga balita. So, ang comment na napilingan natin para po sa gabing ito ay mula po kay Miss Remy Ramos. Ngayon dito sa kanyang comment, not a public apology for Kim. She did do anything wrong, or she didn't do anything wrong siguro. If she will give an apology, it is like accepting guilt. But she is not guilty of anything. If RM or Raiza May was hurt because of the incident, she can confront Kim directly to clear the air. No public apology, Kim. Ayan, mga Kakimpaw. Well, may punto naman si Miss Remy Ramos dito, no? So, parang inamin na rin nga ni Kimi na may kasalanan po siya or ininsulto nga niya si Raiza May, di ba? Or nilait-lait nga niya. Wala nga ganung nangyari. Kahit paulit-ulitin yung panoorin, wala nga nangyaring ganun. So, wala na tayong magagawa doon, mga Kakimpaw, kundi magdasal na lang talaga na matapos po ito. Sabi nga po habang patuloy po natin or patuloy tayo nag-engage dito, hindi po yan matatapos, mga Kakimpaw. So, naunawaan naman natin yung ibang fans na talagang hindi po kaya na hindi po sumagot. Lalo pat kasi sinisimulan ng mga bashers, sinisimulan ng mga haters, 'di ba? Si Ogie rin, panay rin ang sagot, panay rin ang buwelta. Paano 'yan matatapos, mga Kakimpaw? Sila rin po mismo, sila mismo yung kalaban, kaaway, lagi pong nagsisimula, mga Kakimpaw. So, maaatim ba natin na ganun-ganun na lang basta-bastahin, apak-apakan si Kim Chu? So, meron dead man na lang for the sake of katahimikan, pero hindi po natin kayang i-please lahat Hindi kasi kaya nila na manahimik na lang habang si Kim ay dinudurog ng kalaban. Lalo pat below the belt na po ang kanilang sinasabi kay Kim Chu. May pagbabanta pa sa buhay ni Kim. Anyway, sabi naman dito sa isang post sa X ng follower ni Kim, inggit na inggit lang kayo kay Kim Chu kasi sa super blessed siya. Kilala yan ng mga tao, 20 years na hindi nababakante. Tumutulong pag may sakuna. Milyon pa. Milyon din ang binabayad na tax. May solid / fan base na din yan. Hindi yan bibitawan. Nako, sa true 100%, mga Kimpaw, never pong bibitawan si Chinita Princess. Hindi po papaapekto at matitinag, mga Kakimpaw. Never iiwan si Kim, lalo na sa gitna ng kontrobersiya na yan, mga Kakimpaw. Sa gitna ng siya po ay binabatikos at pinagkakaisahan, mga Kakimpaw, 'di ba? And sa totoo lang, yung mga haters, yung laging present sa pangbabatikos kay Kim, and pasimuno pa nga
sa paggawa po ng issue kay Chinita Princess ay mga inggit lang po talaga. Sa totoo lang, naiinggit po sa mga achievements ni Kimi. Ikaw ba naman, 20 years na sa industry, pero hindi po nababakante, di ba? Patuloy lang, ang dami po nangyayari, ang dami pong ganap pa rin sa kanya pong career, mga kakimpaw. Si Chris Bernal nga hangang-hanga. Gusto niya daw yung gano'n, na hanggang ngayon, ang dami nangyayari pa rin sa career niya. So, yan po si Kim Chiu. Ang standard ng kasikatan talaga, mga kakimpaw. As in, super, di ba? Kaya naman daming naiinggit po sa kanya. And pilit po siyang hinihila pababa. Samantala, dumako naman po tayo dito sa mga topic natin para sa gabing ito. Unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol po dito sa pagsagot ni Ogie sa naging post ni Chinita Princess single sa monetization ng mga kakimpaw. Isasama na nga daw ni Kim sa kanya pong charity program. So, wala naman pong binanggit si Kim na pangalan, mga kakimpaw, pero tumahol itong si Ogie, mga kakimpaw. Ika nga, bato-bato sa langit tamaan, wag magalit. Pero mukhang nasaktan itong si Ogie, mga kakimpaw. And nagsalita rin siya, may rest back. Ang sabi niya, salamat po, nakatulong din tayo sa nakakaangat para makaangat ang isang artista sa mga panahong kailangan nilang makilala at sumikat at ma-monetize ang career. Di ba? May pagsagot din siyang ganyan. Sabi nga dito ng Mega Kapamilya, nakatulong din tayo para makaangat ang isang artista. Diretsahang tumugon si Ogie Diaz sa naging pahayag ni Kim Chiu umano sa kanya patungkol sa paggagatas sa kanya ni Ogie. Hala, ginagamit mo raw for monetization, sana nakatulong raw siya sa pang-araw-araw mo at Ogie Diaz. Tweet ng isang netizen. Oo nga. Kasi naman, itong netizen na to pahamak kung sino man yan, mga kakimpaw. Sabihin ba naman na sana nakatulong raw si Kim Chiu sa pang-araw-araw mo, Ogie Diaz? Diba? So, napasagot tuloy si Ogie ng salamat po. Nakatulong din tayo para makaangat ang isang artista sa mga panahong kailangan nilang makilala at sumikat at ma-monetize ang career. Pagsagot ni Ogie. Ay, wow. So, actually, kung lilinawin po natin ang tweet na yan ni Chinita Princess, in general yan. Wala pong sinabi si Kim na pangalan ng sino man, mga kakimpaw. Pero bakit may pagsagot ng ganon? 'Di ba? Mga kakipi, kahit yung yung post na nirepost ni Kimi, ang sabi lang naman bakit atat natat at bakit giliw na giliw sila na batikusin si Kimi, hindi nila kayang tigilan, ano bang meron. Yun naman ang sabi, wala rin pong binanggit na Ogie. In general yon, for haters, for bashers, sa lahat ng nang na-down kay Kim ngayon. Pero bakit itong si Ogie napasagot ng ganyan? Hindi ba niya binasa yung mismong post ni Chinita Princess? Yung post lang na yon ng isang netizen, ang kanyang kinumentan, mga kakimpaw. Hindi niya binasa yung post ni Kim? Malinaw naman kasi na hindi yun para sa kanya. Pwera na lang kung natamaan talaga siya, mga kakimpaw, diba? Yun kung tutuusin, para yun sa mga pages ngayon na nakikisakay sa issue, sa mga binablog si Kimi, na ginagawa na kung anumang headline, mga kakimpaw. Pero siya yung nasaktan. So, guilty lang ang peg. Sabi nga po dito, FYI, so, mga hindi naabutan ng PBB journey ni Kim Chiu, she came out of PBB as a big winner with a solid Kimeral fundraise and her solid fans. Dagsa commercials and projects niya months into industry.
Di po si Ogie Diaz ang tumulong magpasikat sa kanya. Sikat na po si Kim since day one. Nako, check na check. Totoong-totoo yan mga kakimpaw, di ba? Ang banat niya, nakatulong din siya ng mga panahong kailangan daw or the monetization din ng artista para makilala. Hindi naman siya kinailangan ni Kim para makilala mga Kimpaw. Kasi nga, since day one, kilala na si Kim. Nung pumasok pa lang po siya sa PBB, kilala na si Kim. Kaya nga yan naging big winner, di ba? So, lahat po ng yan, nakasikatan ni Kim Chiu ay dahil sa kanyang talento, sa kanya pong pagsisikap, sa kanya pong kasipagan, mga kakimpaw, at pagmamahal sa industriya at pagiging down to earth. And syempre, meron din mga tao na nasa likod niya, mga kakimpaw. And never yun nakalimutan ni Kim Chiu. Lagi po niya ang pinapasalamatan. Iniisa-isa pa nga niya mga kakimpaw, lalo na pag may mga big achievements po siya sa buhay. Grabe din nga ang utang na loob ni Kim, ang pagmamahal ni Kim. Ayan, kaya hindi nga po niya iniiwan ang ABS-CBN kahit may mag-offer man po sa kanya ng malaki, di ba? Anyway, sabi po dito, girl, Kim Chiu is literally one of the hardest working artists in the PH entertainment industry, and let's not rewrite history. He became famous because people genuinely fell in love with her during PBB. Wala pang social media noon. Yet, the whole country already adored her. Her popularity wasn't built by algorithms or trends. It was built by the love and support of the Filipino people. Kaya yung mga pinagsasabi ng iba dyan, please lang, the facts are right there. Apaka mo. Ayan, may apaka mo na itong si Eunice. Kasi naman, di ba, parang kinikredit pa niya sa kanya yung kasikatan ni Chinita Princess. Abay, magaling. Kaya, gigila mga ngayon mga supporters ni Kimi talaga. Hindi naman kasi unang-una para sa kanya yung tweet na yon ni Kim Chiu. So, bakit tumatahol ng ganon? Sabi nga dito, in general naman yung statement, walang name drop, pumutak, hahaha, so inamin niya nakasama siya doon. More than enough pa ata sa pang-araw-araw na needs, nakapagpatapos pa nga ng anak sa ganyang klase ng trabaho. Pasalamat talaga kay Kim Chiu, dami niya talaga natulungan. Ayun na nga mga kakimpaw. Di ba parang pinatunayan nga lang din niya at inamin na isa po siya doon na ginagamit ang kasikatan ni Chinita Princess or ang issue, ginagawa ng issue si Kim. Kasi di ba sabi sa post, bakit parati na lang ginagawa ng issue, araw-araw na lang. Di ba? Di parang inamin na nga rin niya yun na isa siya sa gumagawa ng issue. Anyway, ayan, dumako naman nga po tayo dito sa pambibigla ni Paolo Avellino, mga kakimpaw. So, patahi-tahimik lang si Paolo pero meron na pala siyang pinaplano at binulaga po niya ang lahat ng mga fans. So, narito nga po at kanyang pinakita ang kanyang bagong business. Anyway, meron din po siyang nilike na isang post. Tinggal po ito sa kanyang business. Sabi dito, indoor playground for kids. As a mom na addict sa mga ganitong playground, ang mga anak nakaka-happy. May kurot sa heart. So, nilike po yan ni Paolo Avellino, mga kakimpaw. And totoo, magiging patok yan, yung naisip na yan ni Paolo Avellino, no? Very father na talaga si Paolo. Mukhang gusto nang sundan si Aki. Charot. So, magiging patok yan kasi, di ba? Lahat naman talaga ng mga kids ay gusto po ng palaruan, mga kakimpaw. So, ang ganda ng naisip ni Paolo Avellino. Sabi dito ni Kim Pao Couple Forever, iba din si Pao, nang bibigla na lang. Meron na pala siyang play space. Ano ba yan? Pao, sinasanay mo na ba kami na biglain sa mga gusto mong mangyari? Hahaha. Sige Pao, push mo yan. Siguro mga Tagalupon din
business partner niya. Ayan. So, sabi, pinsan daw po niya mga kakimpaw kamag-anak ni Pao. Well, basta ako, panalangin ko ang success nitong ano na yan, business ni Paula Avellino, mga kakimpaw. And natutuwa ako na very supportive si Chinita Princess dito. So, ibig sabihin na pag-uusapan nilang dalawa yan, ni Kim Chiu. Yung itatayo. Yan pong bagong business venture ni Paula Avellino. And ang hilig na nga lang rin po mambigla ni Paolo. Even yung sa pag-Taiwan nila, di ba? Binibigla tayo. Nasa Taiwan na pala siya kasama si Chinita Princess. So, wag po kayong magugulat if ever nabiglain din po tayo sa kasal. Huy, sa kasal! Di ba? Patahitahimik lang yan kahit may issue si Chinita Princess. Pero for sure, di ba? Mabubulaga na lang tayo. Maglalaylo na pala sila sa showbiz. Kasi ito ang plano at kagustuhan ni Paolo na malayo na si Kim sa gulo ng mundo po ng entertainment industry or showbiz industry. So, kayo guys, anong inyong say patungkol po dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kas po muli sa mga susunod nating ayuda. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.